Welcome po ulit sa inyong lahat mga kasabong. Para po sa episode natin ngayon, ay pagbibigyan natin ng isang request galing po sa isang viewer natin. Base po sa nakaraang episode natin, tungkol po sa selection of breeding materials for battle purposes, ay meron po nag-request. Ito po babasahin ko. Sir, pa-next naman po yung bloodlines na perfect match para sa crossbreeding for battle crosses. Maraming salamat po sir. Bago ko po umpisa ng ating discussion, ay nais ko po sanang sabihin sa inyo na simula ngayon, sa dulo po ng ating video episode, ay magkakaroon po tayo ng mga trivial informations. Ito po yung tungkol sa mga kaalaman na hindi madalas ginagawa pero mahalaga sa larangan ng sabong. Uumpisa na po natin ang ating discussion, pero papaalala ko po sana ulit sa inyo na lahat po ng babanggitin ko dito ay base lang po sa aking sariling kaalaman at maaaring ibang pamantayan ng ibang mga breeders. Para sa akin po, meron po tayong dalawang klase ng mga breeders o yung mga nagpapalahi para po gumawa ng mga battle crosses. Ito po yung mga nagpapalahi para sa sariling gamit o sinusunod dito ang kanilang sariling panlasa, at meron din po nagpapalahi ng mga battle crosses para po sariling gamit din at gusto rin magbenta o for commercial purposes. Para po doon sa mga breeders na nagpapalahi pang sariling gamit, wala po masyadong restrictions dyan. Dahil sila nga rin po ang gumagamit ng sarili nilang produkto, maaari sila magpalabas ng mga kahit anong fighting style, kahit anong kulay, o kahit anong sukat na naakop sa kanilang panlasa, ay maaari nilang gawin. Para naman po doon sa mga breeders na nagpapalahi ng mga battle crosses pang sariling gamit at may balak din na magbenta or for commercial purposes, ay may mga paraan na magandang sundin. Doon po sa mga breeders na may balak na pumasok sa commercial breeding o magbenta ng mga manok bukod sa sariling panggamit, ay meron pong tatlong basic na pamantayan na magandang sundin. Ito po yung kung magpapalabas kayo ng mga battle crosses, dapat po ay maganda ang sukat, magaling ang fighting style, at tradisyonal ang kulay. Para po doon sa unang batayan na ang fighting style o fighting ability, ay dapat po magkaroon ng mga battle crosses nyo ng malakas na pakpak para masiguro ang magandang paglipad o ang pagangat. Magkaroon din po sila ng malakas na bewang, tuhod, hita, binti at mga daliri para masiguro ang malalakas na palo, at gayon din po ang balansyadong tayo o bikas para masiguro po ang malumanay at mabilis na pagkilos habang nakikipag-away o nakikipaglaban. Kasama pa rin po sa fighting ability ng mga battle crosses ay ang pagkakaroon ng malakas na resistensya, pagiging matibay sa sugat at sa laban. Ito po yung gameness na tinatawag. Dito po ang mga manok ay kahit giba-giba na, ay hindi pa rin po tumitigil ng kapapalo at katutuka hanggang sa huling hininga. Ang pangalawang batayan po ng magandang battle cross ay ang pagkakaroon po ng maganda at balansyadong sukat. Dito po dapat sila ay hindi bababa sa 2 kilo ang timbang at nasa medium to high station. Ang pangatlong batayan po sa pagpapalahi ng battle cross ay ang pagkakaroon po ng malago at makintab na balahibo na may magandang kulay. At pagdating naman po sa kulay ng balahibo, lalo na kung papasok kayo sa commercial breeding, ay maganda po na huwag kayo lalayo sa mga traditional na kulay. Ang mga traditional na kulay po, base sa panahon ngayon ng pagpapalahi, ay ang mga light red o ang dalusaping linaw, ang wine red o ang dalusaping sunog, ang regular gray o yung talisayin, ang red, dark o light red with dot legs, ang mayahin, at ang black na tinatawag na alimbiyugin, ang pure white na tinatawag na puti, at isama na rin po natin ang mga dome na sumisikat, at ito po yung tinatawag na bulik, at ang mga gold na tinatawag natin na pwedeng bulaw o malatuba. Lahat po ng mga kulay na hindi ko nabanggit dito, kahit na po sila yung mga original na kulay tulad po ng abuhin o yung blue, yung file o yung bangkas, yung pong dirty gray o yung mga hiraw na tinatawag, bagamat sila po yung mga galing, ay madalang na po ang nagpapalahi ng mga ganitong kulay. At karamihan po ng mga modernong buyers po ngayon ay hindi nila kinukonsider na magandang kulay ito. Kaya kung kayo po ay magko-commercial breeding, mas maganda po na yung off colors ay hindi na mo masyadong ipapalahi. Kung kayo naman po ay hiyang at swerte sa mga magagaling na off colors na ito, ay maaari nyo naman po ituloy ang pagpapalahi nito para sa inyong sariling gamit at pati na rin sa mga buyers na mahilig sa mga off colors. Ngayon pong natapos na natin pag-usapan ang tatlong basic na pamantayan sa pagpapalahi ng mga battle crosses, ay pumunta naman tayo sa bloodlines. Ang bawat bloodline po, linyada o sabihin na nating lahi, ay mayroong tinataglay na magagandang katangian na likas sa kanila.
Sa pagpapalahi po ng mga battle crosses o mga panlabang manok, ay namimili po tayo ng mga bloodlines na may character traits o mga kaugaliang nais nating magkaroon ng ating mga panlaban at ipinaghahalo-halo po natin ito. Tumungo naman po tayo sa mga character traits o yung mga likas at mga gandang kaugalian ng mga bloodlines na maaari natin pakinabangan ng malaki sa pag-breed ng mga battle crosses. Ngayon naman po ay magbabanggit ako ng mga ganda at likas na kaugalian ng mga linyada o bloodline at kayo na po ang bahala mag-decide kung paano ito paghahaluin o paano ito i-cross sa paggawa ng mga sarili ninyong battle cracks. Isang mahalagang paalala lang po pag nagko-crossbreed po tayo ay huwag po tayong lalayo sa kulay. Ibig sabihin po, huwag po tayo magpapalahi ng mga manok na magkakaibang kulay para hindi po tayo makapag-produce ng mga off-colors. Balik po tayo uli ngayon sa character traits. Para po sa akin, ang una at pinakamahalaga sa lahat ay ang gameness. Ang gameness po ay nasusukat sa likas na tibay at gigil ng isang manok sa pakikipaglaban, lalo na po sa masasama at malulubhang kalagayan sa aktwal na laban. Ito po yung tinatawag na mga basaang laban. Para po sa mga red roosters o yung mga pulang manok na magandang pagkuwanan ng gameness, nandyan po ang mga Albany, nandyan po ang mga white hackles, ang mga butchers, nandyan po ang mga iba't ibang klaseng pula na hatch, at nandyan rin po ang red kelso. Para naman po doon sa mga grays o yung mga talisain na maganda ang gameness, andyan po ang regular Duke Halsey Gray, andyan po yung mga Hatch Gray, andyan po yung mga Billy Rubel Gray, yung mga Ray Hoskins Gray, Colonel Madigan Grays, at lalo na po yung mga Hugh Norman Grays kung mayroon po pong matatagpuan ito. Pagdating naman po sa mga dark fowls o yung mga itim, maganda rin po ang gameness ng mga Black McRae o yung mga Bobby Jones Black, kasama na rin po yung mga Mel Sims Black. Sa mga puti naman po, pwede niyo pong pagpilian para sa gameness ang Thompson Whites at mga White Kelso. Kung napipisil niyo naman po na magparami ng mga magagaling na bulik, inandyan po ang mga Irish Dome na mga ganda rin ang gameness. Dumako naman po tayo ngayon sa fighting style at cutting ability. Ito po yung mga manok na magagaling at mahuhusay lumaro at magandang sumugat. Para naman po sa mga pulang manok na magaling at mautak lumaro, magandang mabalo, magpatama at sumugat, nandyan po ang mga linyada ng Lemon, mga Roundheads, mga Sweater, Butcher, mga Red Kelso, kasama na rin po yung mga McLean at Yellow-Legged Hatch, at kasama na rin po yung mga High Action Hatches. Sa mga Grays naman po na may magandang fighting style at cutting ability, andyan po ang mga regular Duke Halsey Gray at ang mga Frost Grays. Pagdating naman po sa mga dark fowls o yung mga itim na manok na may magandang fighting style at cutting ability, nandyan po yung mga bloodline ng Black McRae o yung mga Bobby Jones Black, yung mga Mel Sims Black, lalo na po yung mga Apache Black. At sa mga puti naman po, syempre nandyan po yung mga White Kelso, White Claret, at yung Zamboanga White. At sa bulik naman po, andyan po yung mga Irish Dome crosses, lalo na po yung mga hybrid na mga bulik. Ang mga napag-usapan po natin ngayon ay mga basic informations at mga parameters na ating dapat gawin para po makapagpalabas o makapag-produce ng mga battle crosses na may magagandang qualities na dapat nilang ipakita sa kanilang overall performance sa pakikipaglaban. Ito po ang ating magiging basihan sa pagpili ng mga linyada na ating ihahalo o i-cross para po makapagpalabas ng mga magagandang battle cracks na aangkop sa ating panlasa. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpanood ng episode natin ngayon. At tulad po ng sinabi ko kanina, simula po ngayon, bago po matapos ang video episode natin, ay magkakaroon po tayo ng trivial information segment. Ito po yung mga kalaman na maaaring makatulong sa inyo sa larangan ng sabong. Mga sabong, sa loob po ng ruweda habang kayo naghihiting o nagpapagalit at nagpapatuka ng manok bago bitawan sa ruweda, ay huwag niyo po patutukan ang inyong manok sa lalamunan. May pagkakataon po, lalong-lalo na po kung malakas kumagat yung pantuka na gagamitin, na makagat niya yung loob ng lalamunan, yung pong bandang gulong-gulungan kung saan nandun yung pito. Ito po yung masusugatan at mamamaga agad. Kapag namaga po ito, liliit po yung butas na daanan ng hangin at mahihirapan pong huminga ang ating manok. Kaya hindi pa po binibitawan, ay hirap na po huminga ang ating manok. Ganoon din po sa parting likod. Hindi rin po magandang patukan ng manok sa parting likod, lalo na po kung malakas yung tumutuka dahil po maaaring madamage sa kanilang spinal column at maaaring indahin nila ito habang nakikipaglaban. At ganoon din po sa bandang puwitan at baka tamaan mismo yung malambot na parte ng puwit at mapunit ito. Matagal po itong gumaling. Ang maganda pong patuka ay sa bandang ulo, kung saan doon pinagtanggalan ng palong, at sa bandang tenga, at lalong-lalo na po doon sa tagiliran sa ilalim po ng pakpak. Yun po ang mga parting magandang patukan. Abangan niyo po ang susunod na episode mga kasabong. At huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe dito po sa AG Game Foul TV.